at huwag panghinaan ng loob ang 18 new whistleblowers na karamihan po nanggaling sa Philippine Marines, sa Armed Forces of the Philippines, at ang isa dyan ma'am ay sundalo sa Army, ang isa ay reservist. Kasi pilit silang binabastos, tinatakot, ginigipit at iniinsulto at minamaliit ng mga otoridad ng mga alipores ni Marcos. Ang number one na nagmaliit sa kanila sa paglalantad at pagsisiwalat nila, imbis na pakinggan sila, bigyan sila ng makabuluhan at balanse at totoo na pagbibigay ng process of investigation sa kanilang inilalahad, ay talaga pang ininsulto sila ni Ombudsman Boying Rimulya. That's number one. Number two na ng insulto sa kanila, kapwa kabalier ito no ng mga sundalo, naglingkod din ito sa armed services no, si Ping Lacson, nako, si Trillanes, mga kababayan, and ang Senado, of course yung minority senators ay gusto nilang pakinggan, pero sabi ni Ping Lacson, no, Sercos, no, we cannot allow that. And now here comes Ma'am Lorraine. 178. Ma'am, go ahead po. Sorry interrupting ha. Never forget when you say Ping Lacson, may maleta siya, 'di ba? Yeah, So, thank you. Siya. Yeah, go ahead Eric, sorry. Thank you ma'am for reminding. Tama, kaya ayaw niya dahil may maleta. Ayaw din ni Bendalo Tulfo dahil may maleta. Ayaw ni Tito Soto dahil may maleta. So ibig sabihin po, ang mga retired soldiers, senior officers karamihan dito, mga retired generals and retired colonels at iba pang opisyal, ay nakita nila na kung hindi sila magsasalita at hindi mabibigyan ng Channel of Investigation Forum, kawawa naman po ang pagsasakripisyo na ito. At saka hindi lang abogado, abogadong magagaling, no? Kasi mga abogadong walang kwenta, marami 'yon, ano, sampu-sam pera. Pero silang dalawa, gusto ko yung move na 'yon ni Vice President kasi ano on one hand, pinahina ni Marcos ang judicial process natin, ang judiciary, ang hudikatura natin by sending PRRD, by kidnapping PRRD and putting him in the Hague, no, without due process, lahat ng labag na batas na labag, ang dami, di ba? Tapos yung sovereignty natin. So parang for me napakahalaga that the Vice President is setting the record straight and giving her fullest faith to our judiciary, no? Pinapalakas niya, in other words, no? Maganda yung pananaw na yan, Ma'am Lorena, na in spite sa pag-iskandalo na pangbabaluktot nila Marcos at Romualdez sa proseso ng batas at ng judikatura, ay pinakita pa rin po ng Vice President Sara Duterte ang kanyang paniniwala sa proseso ng judikatura, sa proseso ng katarungan, at ito po ay nagpapakita na gusto niyang bigyan ng tamang konteksto na ang kanyang pagreklamo laban dito kay Ramil Madriaga, yung itinuturo na kung mayroon pong Bikoy-Pikoy story, ito naman po ay Madriaga Chismis story. Ang kanyang pag-iintriga kay Vice President Sara Duterte ay hindi dapat palampasin. Hindi dahil sa pinapatulan ni Vice President Sara Duterte itong mga uri ng mga inaakusahan sa seryosong kriminal na kaso na kidnap for ransom kagaya ni Madriaga, kung hindi niya ito pagbibigyan ng tamang atensyon at hakbang sa legal na pamamaraan, ang mga pagsisinungaling na ginagawa sa kanya nila Madriaga at ng mga handlers niya na pinangalanan natin, isa dyan si Lula Laila de Lima, at ang mga grupo nila Romualdez na nila Marcos, akalain ng mga ito at ng mga handlers niya na natatakot si Vice President Sara Duterte na kumprontahin ang katotohanan dito sa sinungaling na taong ito. Number two, kung hindi siya gagawa ng hakbang hinggil sa legal na prosesong mapapanagot sa batas itong sinungaling na si Madriaga, ay titingnan ng mga tao na may posibilidad na totoo ang ginagawang kwento ni Madriaga. So it is a process of exacting justice on the part of the Vice President, yung binanggit niya ni Ma'am Lorraine kanina, na the majesty of the law is when you believe still in the process of due process and in the process of the law kapag ikaw ay nilabag at nilapastangan. Malinaw naman na nilalabag at nilalapastangan nila de Lima, ng kanyang mga grupo, nila Romualdez at Marcos,
ang pagkatao at otoridad at ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Pero ang kanyang hindi pinapalampas ay yung gagamitan ka ng mga kriminal o ina-allege na may mga krimen at palalabasin na ang kanilang sinasabi ay parang totoo. Kaya we salute the Vice President Sara Duterte for choosing to pass through the majesty of the law. Sinampahan niya ng kasong perjury o pagsisinungaling under oath itong si Madriaga. And so therefore, they will face each other in court kung ito ay aakyat sa korte sakaling makakita po ng prima facie evidence ang piskalya o prosecutors at mag-proceed sa trial, Ma'am Lorraine. Also because of the information that's been made available to us, care of our assets at the BJMP, we've also seen the very dangerous pattern of the Marcos administration, wherein the BJMP has become the center of operations of the Marcos administration. Their political operations is to use criminals, no? We already have proof about that, no? That John Vic Remulla was with Madriaga. Si De Lima, who is an ally of the Marcos administration, goes to BJMP and sat with Madriaga as well. Sunny Trililing, no? Itong sundalong kanin na ito, ganun din, no? Umuupo siya. O idadamay kanya, Ma'am Lorraine, ha? Idadamay kanya kasama sa iba pa. Very good. Nagrumentado na naman siya. Oo, ang sinasabi ni Eric ay idedemanda ako bukas ni Trililing for cyber libel, kami ni Cathy Binag, ni Mike Defensor, at saka yung 18 na Marines, no? 18 na soldiers, no? Alam mo, I'm so proud of myself kasi kasama ko, inihanay niya ako sa mga totoong bayani ng Pilipinas. Ngayon, kung inihanay niya at kami ni Trililing ang magkakampi, Diyos ko, anong mukha ang ihaharap ko sa asawa ko, sa mga anak ko, at sa tatay ko, at sa pamilya ko? Nakakahiya, di ba? So I'm on the right side of history and tama yung mga kampi ko, no? And I like it. Bring it on because we know a lot about you, Sunny boy. A lot of bad things about you. Okay, so bring it on. I know what it is, Eric. I know what it is. Pananakot, no? Yeah, intimidation. Yeah, di ba? Like what they're doing. I mean, we're so used to it, no? That we also know that a lot of it is pananakot para tumahimik. Ito naman si Trililing, talagang obobs din talaga eh. Kilalanin mo kung sino yung tinatakot mo. Biro mo si Cathy Binag. Diyos ko, hindi ba niya napapanood si Cathy Binag? Sabi ko nga kay Cathy, Cathy, mag-iwan ka naman sa akin. so ang punto natin dito, at alam ni Eric ito, kasi yan ang buhay niya, no? Walang pwedeng tumahimik dito, lalo't ganito ang panahon, no? Kasi mahalaga sa kanila, sa mga kaaway natin. Sa mga yan, mga sinungaling katulad ni Antonio Trillanes na kinahihiya yan ng PMA, ostracized siya, no? So napakahalaga no na pagka ang pangulo ay ang mastermind ng pinakamalaking pandarambong sa Pilipinas, walang tumatahimik dito kasi ang pinag-uusapan na natin ngayon ay ang ating bansa. Hindi nga natin alam kung ano ang mangyayari sa Pilipinas pag pinatagal nyo pa yung mga yan. Tapos ngayon, ito naman si Bongbong Marcos at si Tamby, hindi rin gumagamit ng utak sa lahat naman ng kukuning kakampi. Ito pa si Sunny Trillanes na Diyos me, latak, di ba? Amo nila. Yeah. Ano man mga diskarte sa sinungaling, mga pikoy story niya naging pikoy, ibig sabihin peke, at nahuli ito, minuulit naman ngayon sa Madriaga Chisme Stories. At ito, ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, pati siya idinamay dahil nagsisiwalat sila ng mga kabuluktutan ng ganitong ginagawa ng mga political mercenary or for hire na mga operatiba for political demolition job, pananakot at paninira na ginagawa po ng mga tauhang binabayaran ni Marcos at ni Romualdez, lamang durugin o lumpuin ang kanilang kalaban sa politika na nagiging threat sa kanilang kapangyarihan at mga katiwalian, ang Duterte political camp. Kaya si Ma'am Lorraine damay na naman dyan at iba pang mga personalidad na nasasangkot dito sa pagkabahala at pagkaligalig ng gobyerno ni Marcos dahil lumantad, Ma'am Lorraine, at nagsalaysay ang 18 former soldiers upang bigyang detalye at ipagdugtong-dugtong ang buong pangyayari sa binabanggit na una nang isinalaysay ni Ginoong Saldico
ng mag-asawang Diskaya, Sergeant Gutesa, na nagdi-deliver ng tone-tonelada, mali-maleta, limpak-limpak na salapi mula sa pinagnakawan at dinurubuhan na pundo ng mamamayan, kung kaya galit na galit sila na nagsasalita kami nila Ma'am Lorraine. Si Ma'am Lorraine, kahit nasa malayo sa Pilipinas, tinarget pa rin po siya. Tama yung binabanggit mo, ma'am, pamimirwisyo, pananakot, at upang buligligin ka o perwisyohin ka. Like sa akin, Ma'am Lorraine, kailangan ko pa rin humarap sa ating program kasama ka, kababayan, kapag kagaya ni Vice President Sara Duterte, kaliwat ka ng hambalos. Pareho kami ni Ma'am Lorraine yan. Siguro kay Ma'am Lorraine, 10 na mga kaso ang inambalos sa kanya, pati professional license niya sa medical doctor, hinahabol ng CPP, NPA, NDF, mga kaso kaliwat kanan, ganun din po sa akin. Pero sa amin, bahagi ng pinili naming buhay yan eh. We decided and we chose na yun pong buhay namin na manindigan kasamang mamamayan. So it goes with that kind of decision. Ma'am Lorraine, hindi ka ba nababahala na yung affidavit mo paano gagawin? Kasi mukhang alam nila na sa abroad ka, kaya mahihirapan ka manunumpa ng affidavit mo. How do you go about this sa panibagong pagbabanta at panggigipit na haharapin mo rin kahit na nasa abroad ka? Hindi ka pa rin tinatantanan kagaya ko nang magbalik ako dito sa Pilipinas. You know what, Eric, at saka mga kababayan, I take it all in stride, no? Kasi nga, you already chose this life, eh, di ba? So, yakapin mo, di ba? So, when I'm doing that affidavit, I make sure that I'm very happy, no? I make sure that I'm thinking of my apos, no? My non-existent apos so far. Because I will tell them, at some point in history, I fought for your country this way so that you will have a really good future. That's the way I think. And I mean, what have I learned, no? Living this life, people will come to your aid, no? And your path will open for you. So I'm not afraid. I'm not afraid at all. And I already knew this was coming, no? Alam na alam ko to. No, so yung mga pang inconvenience na ganyan, I honestly and truly embrace it. And I tell myself, and I really mean it, I love it. I would not want it any other way. I love it. It's that stoicism thing. Amor fati. Love your faith. Amor fati. Love your faith. And it's not just, ang ibig sabihin kasi ng amor fati, no? You don't just, hindi mo lang tinitiis, yung parang, oh my God, titiisin ko to, I'll be strong. No. You tell yourself, I will not want it any other way. I love this, no matter where you are. And this amor fati came from some of the biggest minds, the best minds of humanity. I'm talking about the Stoics, no? Si Seneca, si Marcus Aurelius, no? Aurelius, And actually, a lot of people are Stoics without even knowing what Stoicism is. And they're just very smart people. No? And then they really love life. They're very passionate about life. So, it's the kind of thinking that resonates with me and that I find really, I really feel it. No, I really believe in it. No, so kasi yung pinili natin na itinahak natin, hindi naman madali eh, di ba? Pero ikaw ba, kaya mo bang tumahimik? Si Eric hindi marunong tumahimik yan. In other words, sa madaling salita, you were born with certain things, no, na your heart, your mind, your whatever, hindi siya natatakot eh. Parang ako, hindi rin ako natatakot, no? Parang mayroon kang certain temperament. Like, for instance, I have a very good friend, her temperament naman is very, very quiet, so she's an artist, no? Parang depende na what you were born with, the cards that you were dealt, that was dealt you, di ba? Eh, for some reason, ganun yung wiring ng utak namin itong si Eric eh. Di ba? If you feel very strongly about it and everything about your life is about it, no? It has taught me talaga from losing my mother early on in life to having a father who was also brave and incorruptible. Parang all of these things add up eh, no? So, so I hope I answered your question, Eric, no? And may I ask you the same question? Yeah, on my part, Ma'am Lorraine, siyempre may perwisyo, may abala, pero bahagi yun ng pinili nating landas ng buhay na yakapin natin ang paninindigan at ang mga pagsusulong ng kabutihan ng ating kapwa, mga kababayang Pilipino na nagdarahop
naghihirap at pinapahirapan at pinagnanakawan ng sariling gobyerno. So, I hindi know. madali gawin yon para sa amin ni Ma'am Lorraine kasi maunang sakripisyo dyan ng personal comfort, Mm. hanap ka ng abogado, hanap ka ng pampiyansa, hanap ka ng mga schedule, paano ka mag-attend sa mga hearings. Pero kung nasasanay ka na ina-expect mo na mangyayari yan, hindi na bago. Mapiperwisyo ka, mapipressure ka, magkakaroon ka ng stress at tension, pero you can manage. Kasi alam mo na ang dulo at patutunguhan yan, yung kabutihang hinahangad mo sa mga mamamayan. Kasi nothing is personal on us against Yeah. those that we criticize. Nothing. No. Hindi po ito personal kay Trillanes, kay De Lima, kay Hontivirus, at kahit po kay Marcos at kay Romualdez. No. Ito po'y tungkol sa ating bayan, sa ating gobyerno, sa ating mamamayan, at kung anong tama at nararapat. So ngayon, nakikita natin na under sa gobyerno ni Marcos Jr., kung hindi ka tatahimik sa pamamagitan ng panunuhol nila, ay talagang hahabulin ka sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pananakot, kaso. At alam naman natin kung bakit nangyari kay Yusek Cabral na nawala siya. Anong nangyari kay Yusek Adrian Bersamin, kay Leandro Libeste, kay Kiko Barsaga, hanggang ngayon suspended siya. Elected congressman yun, ha? Tapos i-deny nila ang kanyang mga kababayan na hindi siya makapag-represent dahil maingay siya at naninindigan siya laban sa katiwalian kay Attorney Respecio na ginigipit. Ngayon sinagrupo nila Ma'am Lorraine na naman, kahit wala dito si Ma'am Lorraine, si Cathy Binag, si Mike Defensor, ngayon ang 18 Marines. Pero hindi na lang kami ni Ma'am Lorraine. Dumadami po. Yeah. General Putis. And I have seen, mga kababayan, na hindi na lang kami ang nagsasalita at naninindigan. Dami. Ma'am, there are 180 signatories right now. Yeah. Karamihan mga former retired o mga former officers na ngayon ay mga retired generals, retired admirals, commodores, colonel, and senior officers ng AFP. Kagaya ng tayo ay niyakap nila nang tayo ay sinalaula at inapakan tayo ng abusado na kongreso ni Tambaloslos. Ngayon, ma'am, ay almost 200 former senior officers of the AFP and PNP are joining hands together, holding their line to support one of their own, yung 18 former soldiers na naging whistleblowers. Anong reaction mo dito, ma'am? At I think bukas may another presentation, and then on the 6th sa Friday ay magkakaroon ng mas malawak na pagtitipon ng mga former senior officers na ngayon ay mga retired na, kasama po itong, sabi mo kanina, mga bagong bayani na nanggaling sa serbisyo at ngayon ay naninindigan pa rin para isiwalat ang katotohanan. Ma'am Lorraine, there will be a tribute to them coming from senior and other retired officers of the AFP and the PNP na nanggaling po karamihan sa Philippine Military Academy and other commission service, Ma'am Lorraine. You know, I've already expressed it here, no, a number of times, and even basta on social media that before when we started, Eric, 'di ba, yung program natin yung una, 'di ba, na tinegi ni Bangag, 'di ba, na we would say, no, in behalf of the Filipino people, pag sundalo ang guest natin, we would like to thank you for your courage, 'di ba, and love for country, 'di ba? I love that. And then when BBM became whatever, no, president, I couldn't say it anymore. Parang what happened, no, to the AFP? And then I would often wonder out loud, no, what was it that PRRD saw in the men and women of uniform that he trusted them implicitly, childlike faith, no, he really looked up to them, no. And then now I get it. Now I get it. No, it's really those 18 soldiers. Kasi Eric, no, iba ang utak ng sundalo, no. I'm married to a soldier, proudly married to a soldier, no. So, and our closest friends are soldiers, as I've said. Iba sila mag-isip. They really give up their lives to our country, no, for our country. So, alam ko yung naiintindihan ko na ngayon kung bakit na ganun ang tiwala ni PRRD, no, na yun talaga, kilala niya talaga ang Pilipino, no. So at ito yung mga tao na nagbigay talaga ng buhay nila for
for our country, 'di ba? Yes. So Eric, go ahead. Yeah, I agree. Napaka-timely na papanahon, Ma'am Lorraine, na itong ating mga dating sundalo na naglakas loob na manindigan as they were inspired also, ma'am, kay Pangulo Mayan during the time of the former president. Now, true to that belief, lumabas sila, nagtaya ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya, kagaya ng ginagawa natin, Ma'am Lorraine, nang nilalabanan din natin ng CPP, NPA, NDF, nung magkakasama tayo, nila Pastor Kibuloy, ng Yeah. SMNI family natin noon, at ng ating mga kababayan na naniwala sa laban kasamang bayan. At ngayon ay nagtagumpay tayo dahil durog na durog. Lantad na ang CPP, NPA, NDF at hindi na sila makapanlulok. Ma'am, go ahead. Eric, so sa madaling salita, 'di ba? Si Mm. Romeo Browner is not the armed forces of the Philippines. No. He's not, no? Nor is this yung mga nagtataba ang general dyan, 'di ba? No? They're not the armed forces of the Philippines, no? And for me, that's what I saw. That's what I saw. Grabe ang mga sundalo. Grabe sila. Grabe talaga yung sacrifices nila talaga na. Remember when we work in NTF LCAC and I was privy to the stories of our soldiers na sila Yes. yung sila yung nagtatayo na nagpapasa past the hat sila para meron man lang maliit na eskwela yung mga bata. Pinupunan nila yung kulang ng gobyerno. And then they put their lives on the line. Diba that kind of sacrifice? And then to take the shit of the CPP, NPA, NDF na puro mga kasinungalingan na ngayon ay love team na ni Marcos, di ba? Grabe, no? Grabe talaga ang buhay. And parang to go back to what we were saying, no? I remember people would say, ang tapang-tapang mo like that, no? But really, one of my inspiration talaga was our soldiers, no? That's why I was so inspired by them. And when you ask me now, no, like when we started, ano yung tingin ko sa lahat ng nangyayari, pagsakripisyo ng buhay, etc., etc. Kasi kaya namin binibigay dito yung buhay namin. Kasi we're building something beautiful eh. We're building something beautiful. It's like, you know, when I was pregnant with my 3 kids, it wasn't easy. Ang hirap-hirap kaya. Tapos lamas pa ako, walang anesthesia, ganyan-ganyan, ano. It wasn't easy, but every day you were creating something beautiful. And that's how I see it now, no. We are birthing the country of our wishes and our desires. That's what I believe in, no. Agree. And we're very happy for this initiative, mga kababayan, na binabanggit namin ni Ma'am Lorraine. True to their mandate as real soldiers of the Filipino people, ito po mga retired generals, retired colonel and senior officers na naglingkod po, more than 30 years karamihan niya ng service nila sa ating bansa ay they are supporting and holding the line para po wag maglow moral at wag panghinaan ng loob ang 18 new whistleblowers na karamihan po nanggaling sa Philippine Marines, sa Armed Forces of the Philippines, at ang isa dyan, ma'am, ay sundalo sa Army, ang isa ay reservist. Kasi pilit silang binabastos, tinatakot, ginigipit at iniinsulto at minamaliit ng mga otoridad ng mga aliporis ni Marcos. Ang number 1 na nagmaliit sa kanila sa paglalantad at pagsisiwalat nila, imbis na pakinggan sila, bigyan sila ng makabuluhan at balanse at totoo na pagbibigay ng process of investigation sa kanilang inilalahad, ay talaga pang ininsulto sila ni Ombudsman Boying Rimulya. That's number 1. Number 2 na ng insulto sa kanila, kapwa kabalier ito, no, ng mga sundalo, naglingkod din ito sa armed services, no, si Ping Lacson, nako, si Trillanes, mga kababayan, and ang Senado, of course, yung minority senators, gusto nilang pakinggan, pero sabi ni Ping Lacson, no, Sercos, no, we cannot allow that. And now here comes Ma'am Lorraine. 178. Ma'am, go ahead po. Sorry I'm interrupting, ha? Never forget when you say Ping Lacson, may maleta siya, 'di ba? Yeah, thank you. Siya. Yeah, go ahead, Eric, sorry. Thank you, ma'am, for reminding. Tama, kaya ayaw niya dahil may maleta. Ayaw din ni Bendalo Tulfo dahil may maleta. Ayaw ni Tito Soto dahil may maleta. So ibig sabihin po, ang mga retired soldiers, senior officers, karamihan dito, mga retired generals and retired colonels at iba pang opisyal, ay nakita nila na
kung hindi sila magsasalita at hindi mabibigyan ng Channel of Investigation Forum, kawawa naman po ang pagsasakripisyo na ito ng ating mga sundalo. Kaya ma'am, sila na ang nagbigay ng forum. There will be a tribute in forum for the 18 whistleblowers and new witnesses on March 6. Kasama po ma'am ang mga naging kaibigan at kasama din natin na mga nagserbisyo sa bayan at ngayon ay nagmamahal pa rin sa ating bayan, mga retired senior officers and officers mismo ng kasandatahang lakas at ng ating kapulisan will join together with the 18 former soldiers na tinatawag na the 18 new brave men or the 18 new whistleblowers, Ma'am Lorraine. And you know, yung number na yan, I heard it's nagsusnowball, parami ng parami. Yeah, hanggang ngayon. On both sides, ha? I mean, on both sides, meaning from the retired and yung sa mga ex-soldiers, the soldiers who divulged no, about this corruption of Bongbong Marcos, there will be more of them. More and more and more and more of them. More will be exposed about the disgusting corruption, the unforgivable betrayal of public trust of Bongbong Marcos. More and more. And here on this end, more and more soldiers. Kasi can you imagine, ano? Can you imagine if you were a soldier, no? Nyari, retired ka na. And you're seeing this, no? You're seeing an Omet Browner-led AFP na nakakahiya, no? Na halatang-halata na andyan na, it's an elephant in the room, no? Bongbong Marcos is the mastermind, and yet, no? You're covering up and you're defending this plunderer. Diba? So what would that, if you were a soldier, what would that mean to you? Parang grabe, ang sakit nito. Binigay ko ang buhay ko para babuyin lang ni Omet Browner ang mga sakripisyo nating lahat, 'di ba? So that's why that thing is really at saka Eric, no, lalo na pag I can talk about yung Philippine Army kasi sila yung boots on the ground, 'di ba? So alam nila yung ibig sabihin, alam nila yung ibig sabihin kasi sila yung nandyan sa baba, sila yung nakita nila yung paghihirap ng ating mga kababayan na talaga yung kahirapan na hindi nagsisilbi ang gobyerno, tapos dinagdagan pa ng mga lintek na CPP na ito, 'di ba? So okay. Agree. Ma'am, maganda itong pagkakataon na to, ha. Yeah. Because kami ni Ma'am Lorraine na hindi po namin yan makakalimutan. We were embraced and kami po ay tinulungan na magkaroon ng boses habang kami ay nilalapastangan ng karapatan namin sa pamamahayag at illegal kaming pinakulong, more than 400 of them. Yeah. Karamihan po mga senior generals, senior colonels. At hindi po kami humingi nun, ha? Voluntary po yun. At nag-snowball, it gained life of its own. At kung hindi napigilan yun, Ma'am Lorraine, na hindi tayo pinalabas, kasi sabi ni Acop, nila Pimentel, nila Paduano, at ng mga abusadong alipuris ni Marcos at Romualdez, ay sa February na sila lalabas kasi February first week ang pagbabalik ng kanilang sesyon. So mula December, Christmas, New Year, wala kami ni Ma'am Lorraine, pero wala pang 8 araw. Tumiklop sila. Tapos, Yes, ma'am. binibisita kami araw-araw nung SecGen, yung Velasco, na ngayon Si hindi na Reginald Velasco. everyday nag-offer sabi mag-apologize kayo kay Tambaloslos, Kaya Tambaloslos. apologize ka dyan. Diba? So gano'n, di ba, hinaharas tayo everyday, no? Agree. Yeah, I agree to that. Ma'am, speaking about yung abusado na Kongreso, na in spite sa giyera at tensyon at posibilidad ng pagsambulat ng krisis sa produktong petrolyo, supply and presyo, at sa kabuhayan ng milyong-milyong kababayan natin at ng iba pang mamamayan sa rehiyon ng Middle East, itong mga kulukoy, Ma'am Lorraine, inisyal lang kasi mukhang kakapusin tayo ng oras, kuha na lang kita ng reaksyon na ano bang priority nila? Yeah. Ang pagtatanggal kay Vice President Sara Duterte na malabo naman mangyayari, ang pagpapahiya at pangbabastos sa kanya, na naaburido na ang maraming mga other officials of government dati, like sila dating mayor ng Manila, Mayor Atienza, at iba pang mga senior state leaders dati ng gobyerno, nakikita na, Ma'am Lorraine, na hindi na tama ito. Imbis na ang pag-usapan ay ang paano matulungan na hindi lumala
ang ating sitwasyon sa krisis sa pandaigdigang sitwasyon sa langis, sa produktong petrolyo, sa pagkain, sa kabuhayan, ang pinag-usapan at pinabayaan ng ni Marcos at nila Romualdez dahil silang author ang pagpapahiya at ang attempt na tanggalan ng kapangyarihan na ibinigay na mandato ng mga mamamayan ng Vice President Sara Duterte in the midst of this very alarming crisis developing right now in the Middle East, Ma'am Lorraine. Yeah, you know that mga governments all over the world are already have set into motion yung self-preservation nila as a country, no? All these measures, economic, everything, no? They've already and I got a message pa nga from somebody who basta works in a major airline, and then he was saying to me, buti pa sila, ma'am, yung ibang Asian countries nagre-request sa amin ng repatriation flights from Riyadh to Thailand and to Singapore. Tayo wala pa. Wala pa ako nakitang efforts from the government. Imagine, no? So because nga, no, all the efforts of this government of Bangag, no, all our resources were wasted on their rotten political games from the very start since they sat in office. Habulin si Vice President mag-imbento ng kung ano-ano, at yung serbisyo na wala na, and it's just magnified now, no? And there are 4 million Filipinos in the Middle East, no? Yeah, hindi lang pala 2 million, 4 million. Oo nga, 4 million na dapat nagkahakundamog, whatever, kukumahog ang gobyerno na parang yung ginawa ni PRRD, ganon, diba? Talagang kompleto. But what can you expect, no, from someone like Bongbong Marcos? For heaven's sake, look at him. He cannot even march. Nakita mo ba yung video na yon? Hindi, natataranta siya dun sa, kasimple-simpleng kayang gawin ng 3-year-old na magmarcha. Hindi niya kaya kasi nga, chronic substance abuse disorder will affect your entire brain, no? Not just your cognition, but even your motor skills and the way you speak. No? So, you see it in him. And yan ang pinoprotektahan at dinidepensahan ng isang gobyernong ang ginagawa lang, lahat ng resources, lahat ng pera natin, lahat ng oras ay nandyan sa impeachment na yan. Legend. Buisit. Ma'am, pag-usapan natin yan ng mas detalyado. Pero bago tayo mag-sarado sa episode na ito, saludo tayo sa tapang. At sa paninindigan ay pinakita po ni Congressman Bong Suntay. Yes. Matino. At siya po ay nanindigan para sa katotohanan at tamang pagkilala sa batas at katarungan sa loob ng Kongreso. Hindi po siya nagpatinag in spite sa kulukoy na mga pangaharas ni Tere Ridon, ang hambog at arogante na nagpapastor-pastoran si Abante, at lahat po na nagtulong-tulong para ipahiya, durugin si Vice President Sara Duterte. May isang kongresista sa loob ng Committee on Justice na nanindigan, Bong Suntay, and we know that he was not also making sexual commentaries when he mentioned in an analogy about Ann Cortez. Kasi ang motibo niya, something that you think pero hindi mo ginagawa does not constitute a crime. In reference to sa sinabi ni Vice President Sara Duterte, na iniisip na niya na kapag pinatay siya, ay magbabayad dito si Marcos at si Romualdez at sila Lisa Araneta, pero wala siyang sinabi na papatayin ko kayo. Magkaiba po yun. Iniisip niya yun dahil yun naman talaga ang nakikita at nararamdaman niya, but it does not constitute any form of a crime, Ma'am Lorraine. I can see it on social media. They've already ganged up on Dinumog na naman. Ang nagagang up sa kanya kasi amoy na amoy ko yung matres ng mga CPP na yan. CPP at saka yung mga dilaw, no? Pero nakikita ko CPP at mga dilaw, no? So, like for instance, si what's her name? Shelo Magno. Si Shelo. Yeah, she was comparing, she said, yung kay Laila at kasi yung mga DDS nag-aaway-away sila, 'di ba? Yung kay Laila de Lima, 'di ba, yung saba yung saba issue niya, at yung kay Jim Paredes, mga private activities daw 'yon. Yung kay na pinagpiyastahan natin tapos naging ginawang public daw natin. Pero yung kay Bong Suntay,
publicly na pinapahayag ang kabastusan niya. So, sino ang manyak? Hindi ba yung publicly nagdi-display? Can you imagine what she's saying? Parang what she's saying is, dapat sa privacy mo gawin, tapos mag-avowals to virtue ka, 'di ba? Okay 'yon. Yun sa kanya, parang inihanay niya yung pag-sex ni Laila De Lima na Secretary of Justice siya noon sa drug lords at saka sa mga drivers niya, 'di ba? Sexual harassment 'yon dahil ano 'yun, subordinate yung mga drivers niya, 'di ba? Tapos ngayon tapos yung ihahanay mo 'yon doon sa salita lang, no? So kumbaga sa kanila acceptable yung mga ganon. Basta wag mong gawing private, wag mong gawing public. Pwede ka Baloktot. magpakababoy diyan, Laila De Lima. Pagkatapos mag-preach ka diyan na para kang Virgin Mary, 'di ba? So Immaculada. yun ang ano nila, yun ang pamantayan nila, yun ang gusto nila na yun yung standard niya, 'di ba? Na Ako dapat na po ang subong suntaya, Ma'am Lorraine, I will not yeah. apologize because Oh yeah, it why was should not he? it was not his No. intention na pababain at gawing sex object ang babae like Ann Cortez na komentary. No, it was not about Ann Cortez. It was a reference na kung nag-i-imagine ka ng mga bagay pero hindi mo ginagawa, you don't do it in action, there is no crime to that. Kaya Eric, mali paratang kay Vice President Sara Duterte. tsaka Eric, no? Sasabihin ko lang kay Bong Suntay, mag-apologize ka ako, mag-apologize ang Gabriela sa rape ng mga NPA. Correct. Because they're the ones and Correct. the operators behind all of this, Bong Suntay. Correct. Amoy na amoy kay mga matres ng mga yan, sila yung mga yan. And the only reason that they're doing this to you is because you were the only one who stood up for the Vice President. That's the Agree. issue. No, Agree. because they are not really paragons of virtue, these hypocrites. They're the Right. worst offenders. They're the worst sex offenders, and they've protected and defended sex offenders like mga NPAs. And Laila De Lima, yan yung mga dinidefend nila, who as a Secretary of Justice fucked drug lords for sex, for money, 'di ba? Oh, campaign fund yan, ma'am. Grabe, 'di ba? So, wag ka mag-apologize, Bong. Mag-apologize ka lang pag ginawa nila 'yon. Mag-apologize kayo, Gabriela, o kung yung mga followers ninyo diyan, 'di ba? Because you're the ones behind this, and you're only doing this to Bong Suntay because he stood up bravely for the Vice President. Correct. And it's yung peke nila na feminism, dudurugin natin yan, ma'am, yung kanilang peke na feminismo. Feminism, my ass. Babalikan namin yan ni Ma'am Lorena.